Kumusta? Naisip mo na ba kung paano kaya kung pwede kang mag-start over? Yung parang isang malinis na pahina kung saan lahat ng pagkakamali, lahat ng pagsisisi, burado. Well, dito titingnan natin ang isang mensahe na nagsasabing hindi lang yan posible, kundi ito na yung pinakadakilang alok na matatanggap mo kailanman. Kasi yan talaga yung tanong sa puso ng usapan natin na yon, di ba? Paano kung may paraan para bumalik sa isang perfect start bago pa magkaroon ng mga sana at mga pagkakamali? Halika, samahan mo ako at alamin natin ang sagot. Okay, so para maintindihan natin to ng buo, kailangan nating bumalik sa pinakaumpisa. Paano nga ba nagsimula ang lahat? At saan ba talaga nagkamali? Kasi para makita natin yung tunay na solusyon, kailangan muna nating maintindihan yung ugat ng problema. Alam mo, sa simula, perpekto ang lahat. Nilikha tayo ng Diyos para magkaroon ng isang malapit na relasyon sa Kanya. Walang kulang, walang hiya, walang pagkakahiwalay. Isipin mo, isang relasyon na puno ng tiwala, pagkakaisa at malinaw na layunin. Yan yung original design. Pero binigyan tayo ng kalayaang pumili. At dito, makikita natin may dalawang daan. Pwede nating piliin yung daan ng Diyos o pwede nating piliin yung sarili nating daan. At ang pinili ng tao, yung maging sarili nating Diyos. Tayo yung magdedesisyon kung ano ang tama at mali para sa atin. Yung pagpili sa sarili nating daan, may pangalan yan. Ito yung tinatawag na kasalanan. At hindi to basta listahan lang ng mga masasamang ginawa ha. Ang pinaka-esensya nito ay yung sirang relasyon sa Diyos. Yung pag-miss sa pinaka-purpose kung bakit tayo nilikha. At dahil ang Diyos ay ganap na makatarungan at banal, itong paghihiwalay na to ay may mabigat at hindi maiiwasang parusa. Ang kabayaran sa pagpili natin ng sarili nating daan ay kamatayan, isang ganap na espiritual na pagkakahiwalay mula sa Kanya. So dito na pumapasok yung malaking problema. Yung desisyon na yon ay lumika ng isang gap na hindi natin kayang lutasin sa sarili nating lakas. Isang napakalaking problema talaga. Isipin mo na lang na may isang malawak at malalim na bangin sa pagitan natin at ng Diyos. Dahil sa kasalanan natin, andito tayo sa isang side. At dahil sa kanyang kabanalan, nandoon siya sa kabilang side. At wala tayong anumang paraan para makatawid ng mag-isa. Kaya naman, lahat ng pagsisikap natin kahit anong relihiyon pa yan, kahit gaano pa karaming mabubuting gawa o yung pagiging mabuting tao, lahat yan parang mga sirang tulay na hindi kailanman naabot sa kabila. Bakit? Kasi yung problema, hindi lang yung mga ginagawa natin. Ang problema ay yung mismong katayuan natin. Hiwalay tayo sa Kanya. Pero, at ito yung pinakamagandang balita, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Imbes na iwanan tayo sa sitwasyon natin, ang Diyos mismo ang gumawa ng isang radikal, isang sobrang mapagmahal na solusyon para sa problemang ito na imposible mating ayusin. Ito ang sagot ng Diyos. Ipinadala niya si Jesus, ang kanyang kaisa-isang anak. Siya yung namuhay ng perpektong buhay na dapat sana ay para sa atin, na nagpakita kung paano mamuhay sa tamang relasyon sa Diyos. At pagkatapos, doon sa krus, ginawa ni Jesus ang isang bagay na hindi kapani-pani-pani. Kinuha niya lahat ng kasalanan natin, lahat ng pagrebelde natin, at inako niya yung parusa na dapat ay para sa atin. Tama, ito yung pinakamatinding pagpapalit na nangyari. Yung parusa na para sa'yo, siya ang nagbayad, siya ang namatay sa iyong lugar. Isang personal na sakripisyo na ginawa niya dahil sa pag-ibig niya sa'yo. Pero hindi siya nanatiling patay. Pagkatapos ng 3 araw, muli siyang binuhay ng Diyos. Ito ang sukdulang tagumpay. Tinalo ni Jesus ang kamatayan na nagpapatunay na yung sakripisyo niya ay sapat at tinanggap ng Ama. Siya na ngayon ang buhay na tulay para makatawid tayo sa bangin na yon. At dahil sa ginawa niyang yon, tayo ngayon ay may personal na paanyaya. Isang pagpili na kayang baguhin ang lahat. Yung solution ng Diyos ay isang regalo na kailangan mo lang tanggapin. So paano ka tutugon? Napakasimple lang. Hindi to tungkol sa relihiyon kundi sa relasyon. Una, talikuran mo na yung sarili mong daan at bumalik ka sa Diyos. Pangalawa, humingi ka ng tawad. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Buong puso kang manampalataya at ipahayag mo ng iyong bibig na si Hesukristo ang anak ng Diyos, na siya ang nagdala ng parusang para sa iyo, namatay sa krus, at pagkatapos ng 3 araw, muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At sa sandaling gawin mo ang pagpapiling yan, grabe, lahat magbabago. Wala nang hatol,
magiging bahagi ka na ng pamilya ng Diyos, magsisimula mong matuklasan yung tunay na layunin ng buhay mo. Ito ay isang kompletong pagbabago mula sa loob palabas, hindi dahil sa sarili mong galing, kundi dahil sa kanyang ginawa para sa'yo. Ito na yung paanyaya. Ang regalong ito ay inaalok sa'yo ngayon, sa oras na to. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Lumapit ka lang kung sino ka man na yon. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula pagkatapos mong pumili. Kaya ang tanong na lang ay, ano pa ang hinihintay mo?